Yung mga boss, meron tayo ditong Subaru Forester. Ang issue niya, pakita ko sa inyo. Ito yung Subaru Forester mga boss. Medyo lumang model siya. Check natin. Subaru Forester. Okay, ang issue niya, ang sabi ni Bossing, ay kapag ka iniiwan daw niya yung sasakyan, lagi nalulubat. Pinalitan na namin ng battery ito. Chinek namin yung battery, okay naman. Pero may napansin ako dito, papalitan na namin ng or papalitan ko na ng terminal. Dito, napalitan na namin ng terminal yan, positive pole. At yung negative pole niya ay hindi pa. So, susubukan kong palitan yan, pero tinitrace ko pa yung nito, kung bakit nalulubat. Pagkaraan daw ng 2 araw, ay nalulubat na agad siya. Pero kalimitang na-encounter ko sa ganyan, lalo na sa mga lumang model, Toyota Corolla, ganyan, ay may naiiwan dyan na bukas or may naiiwang mga ilaw, ganyan kalimitan yan. Pero ito, naka-standby na yan, papalitan ko na ito ng battery terminal. Ngayon, checkin ko na muna ito lahat. Lahat yan, titrace ko lahat, yung mga switch. Kalimitan kasi yan, yung mga switch sa ganito. Minsan lumuluwag, minsan akala mo'y sarado na, yung pala ay loose thread na, kaya lagi nakalapat yung negative trigger niya. Kaya ang nangyayari, bukas yung pinto or nakailaw yung mga kung ano-ano. So, checkin ko muna lahat. Papakita ko sa inyo mamaya kapag nakita ko na kung ano yung problema niya. Okay mga boss. So, check ko na lahat yung mga pinto mga boss. Lahat yan, pati itong lahat, 4 na pinto. Bali 5 pinto yan, pati yung pinakalikod niya. Yun, yung pinaka-backdoor niya. So, check ko na lahat yun. Itong 4 na pinto, okay lahat yung mga switch niya. Yan, ito. Okay lahat yan. Ngayon, tinestingan ko, isinara ko lahat. Okay? Ang una ko sa kanyang napansin ay nakailaw yung door niya. Okay? So, yung indicator niya, may maliit na bulb. Bukod dyan, nakailaw yan. Tapos itong susian, nakailaw din. May maliit na bulb din dyan. Parang park light. Pero maliit-liit sa park light. Basta maliit lang na bulb. Yan. Ngayon, kapag ka daw naiwan ni Bossing ng halimbawa ay 2 hanggang 3 araw o kaya 1 linggo na hindi nagagamit, ay hindi na niya talaga magagamit pagkapag kailangan na niyang gamitin. Kasi nga, lagi daw lubat. Okay? Ayan ang nakita ko. Ngayon, dahil nga na-check ko na lahat ng mga pinto, 4 na pinto, ang nakita ko sa kanya yung pinakalikod. Okay? Check natin yung pinakalikod ha. Itong pinakalikod, kahit siya ay itaklab natin ng itaklab, tingnan nyo ha, gumagalaw pa rin siya. Ayan. Hindi siya lumalapat ng sagad na sagad. Ayan kumbaga sana nakaangat pa rin siya. Kaya ang gagawin ko diyan, bubuksan ko muna itong panel na to. Okay? Tatanggalin ko lang ay ito magkabilang gilid. Tatanggalin natin yan, ganyan. Okay? Tapos dito, yun. Tatanggalin ko yan, tapos kakalasin ko lang itong mga clip na ito. Tapos may tornilyuan dito. Ayan, tatanggalin ko rin yan. Para ma-pull out ko na to, ipapakita ko sa inyo yung switch nito. Ang kalimitan niyang problema, lahat ng may mga ganitong backdoor, lalo na sa mga van na high ace, yan, kalimitan ito nagiging problema dyan, yung pinaka-switch niya. Kakalasin ko muna to. Madali lang naman yan, puro clip lang naman yan. Tornilyo, tapos clip, tapos ay may bababa na natin yan. Kalasin ko muna to. Yun, nakalas ko na. At ito na yung itsura ng panel niya sa likod, or yung pinto. Yan, tapos ito na yung switch niya dito sa likod. Kung makita nyo. Kita ba? Yan. Yan na yung pull out ko. Try natin i-pull out ha. Yan. Ito na yung socket niya dun sa pinakang rear door switch. Okay. Check natin yung ating dashboard. Oops. Nakailaw pa rin yung door trigger dahil nga nakabukas pa. Okay? Check natin yung door panel niya. Sasara ko na yung pinto. Check natin. Uy! Bukas pa rin.
So, walang problema dito sa likod. Check pa natin. Meron pa diyang bukas na pinto. Hindi lang dun ang problema. Kaya kailangan nating makita kung alin pa dun yung naging problema. Siyempre. Bukod dito, bukod doon. Saan pa ba? Central lock ito eh. Marami pa yan pwedeng pagkuhaan ng ano eh. Check natin. Medyo angat pa itong isa eh. Ngayon, ang mangyayari niyan, baka kailangan kong i-disable muna lahat yung pinto. Lahat ng door switch niya. Kasi ay naka-ano pa lahat, naka-open pa yung door niya eh. Check pa natin dito. Kailangan kasi yun ay mag-off. Ayun, namatay yun. So, ibig sabihin, ito wala ring ano. Check natin dito sa kanan kung nagtitrigger yung pinto niya. Ayun, okay oh. Okay, wala na yung ano niya. So, ang problema ay nandito sa side na to. Ayan. Tatry kong ibalik yung panel dun sa likod or yung socket. Check ko lang. Okay, tama. Binalik ko yung socket niya mga boss. Namatay pa rin yung ilaw niya. So, may problema sa kanya ay itong side na to. Hindi masyadong lapat yung pinto. Tapos ito namang driver side is hindi siya gumagana yung door switch. Titingnan ko na lang kung bakit. Pero yung likod niya, ayan o. Dahil nga yung likod ay isinarado ko muna, ibinalik ko yung socket nung door switch, ayan o. Namamatay yung kanyang indicator ng door. Check natin buksan. Pakita ko sa inyo yung tignan natin ha. Kita ba? Ayun o. Ay, kita ba? Ay, hindi eh. Ayun o. Di ba bukas? Naka-open. Pagka sinara ko yun, likod. O, di ba? Sarado na din yung panel niya. So, yun. Nakita ko ng problema. Checkin ko na lang yun. Yung side door na yun at saka itong door switch dito sa likod. Dito sa driver side. Kasi hindi rin siya nagana yun. Dapat yan iilaw kapag ka ito ay nakabukas yung pinto. Okay. Ito double check ko na lang. So nakita ko na yun. Yung likod, ibubuuhin ko na dahil okay naman yun. Mali ang aking hinala at yun ang aking nakitang problema. Yung right side rear door. Okay? So yun. Checkin ko pa yung iba nito na mga dapat i-check. Okay, continuous tayo dito sa Subaru. So dito, dahil nga yung switch natin ay may problema, ang ginawa ko dyan, mula dito sa left side, rear na door, nagtap ako ng wire dito. Mula dito, nagpagapang ako ng wire papunta dun sa unahan. Yan, dito. Siguro mga 1 metrong wire lang yun. Itinap ko na yan dito sa wire nitong door switch niya. Yung door switch sa likod, na kaliwa, at saka door switch dito sa unahan, kaliwa, pinagsama ko na. Ayan. Kaysa hanapin natin dito yung original wiring niya, baybayin natin lahat dyan, hanapin natin lahat, ay gano'n na lang ang ginawa ko. Mula doon sa door switch doon sa likod, papunta dito sa unahan. Ito na yun. Kaya tingnan nyo yung ano niya, yung indicator ng door. Tapos pagka pipindutin ko to ha, oh. Ayan. Pipindutin ko siya. Ay, boss pa pala ito. Yan. Okay, pipindutin ko siya ha, oh. Ayan. Pag pinindot ko, kunyari, isinarado natin yung pinto. Okay, all goods. Ayan, pagka binuksan naman, ganyan. Okay. So, lahat yan, gagana na yan. Testingin natin ha. Sasarado ko ito. Sarado mo. Yan. Ayun o. Kung makikita nyo, buksan ko ito. Ayun o. Umiilaw. Tapos check natin dito sa likod. Ganon din yan. Pagka binuksan natin to, ayun o. Bukas yung ilaw niya sa loob. Ayun o. Okay. So pagka sinarado natin to,
Ayan, sarado na din yung ilaw niya or yung door switch. Ano, pagka binuksan tong side na to, kunyari isasara ko to, pindutin ko yung switch. Ayan o. Okay? So all goods na yan lahat. Pati itong isa, iniayos ko na rin to. Iniayos ko na rin yung door switch niya. So ayun. Tapos dito sa likod, itong likod ng Subaru natin na Forester, bubuuhin ko na lang to kasi okay naman yung hinala ko dito na may problema yung ano, yung una kong hinala kasi dito may problema niyan. Ay ngayon naman okay naman yung switch niya kaya ibabalik ko na lang din yung mga panel niya. Tapos yung ano niya, yung terminal at ito i-charge ko na lang din kasi nga gawa nga nung ilaw na yun ay nalulubat yung battery. So papalitan ko na to ng battery terminal at habang kalas yung battery, i-charge ko na din. Ayun yung battery terminal eh. Tapos isasara ko muna to. Iano ko na rin naman na to eh. Bubuuhin ko na lahat. Nakuha ko na yung problema nito. Yan. So dito, kapag kasi bossing customer ay ibaba natin yan. Kapag kasi bossing customer ay nagsarado ng pinto, ayan, tingnan nyo. Bukas, sara. So yung ilaw dito sa ano, mag-o-off na rin yan kapag nilock natin yung pinto. Okay? Ayan o. Pagka nag-lock ng pinto, mamamatay yung ilaw niyan. Pag binuksan natin yung pinto at ini-unlock natin yung susi, mabubuhay na yan. Ayan o. Yan ang purpose niyan. Ayan o. Dito naman sa door switch, oras na ini-lock natin yung pinto or isinarado natin, matik na yan, mamamatay yung ilaw. Tapos dito naman, kapag sinara natin yung pinto or nilock natin sa remote, unti-unti siyang mawawala yung ilaw. Ah, di ba? So nasolusyonan ko na or nakita ko na yung problema nung lagi nakailaw yung ano niya, yung kanyang dome light or yung door light. Kaya lagi nalulubat. So ayun. Tapos yung battery terminal papalitan ko na. Bubuhin ko na muna to tapos ay final test tayo. Yun mga boss, tapos na. All goods na ito. Naibalik ko na lahat. Ito yung ano niya, yung console box. Dati yung airbag yung nakalagay. Ngayon, ginawa na naming, ayan, bali, console box na lang din siya. Ito, ganun din, syempre. Tapos ito pa. Dati airbag yung nakalagay dyan. Yan ang pinalagay ni Bossing. Tapos itong dito sa shifter panel, yan, pinapalitan din niya. Tapos yung head unit, dahil hindi ko pa nga nakakausap si boss, kasi magtatabas ako dito ng panel eh, ay pag ano na lang niya, pag nakausap ko na lang. Tapos yung mga pinagpalitan, pakita ko sa inyo. Ito yung mga pinagpalitan natin. Ito yung sa airbag niya. Ayan. Yung ginawa kong console box na din. Tapos ito yung shifter panel. Ayan. So testingin na natin yung ano, yung door light. Ayan. I-testingin na muna natin para all goods na lahat yan. Na-testing ko naman na ito. Do-double check natin. So, ngayon, nakasarado na lahat yan. Tignan natin yung ano niya, door switch. Ayan. So nakailaw yung door switch niya. Ayun. Sarado natin tong pinto. Ayan, all goods na yan. Tapos pag ilalak natin yan or ilalak ko yan, yan, namamatay na yung ilaw. Pag ini-unlock, pag binuksan, yan, bubukas na rin siya yung ilaw. Tapos pagka isinara, yan, namamatay na din siya. Tapos pag binuksan dito, kahit alin dyan, mabubuhay yung ilaw at yung door light na yon. Tapos pagka sinara, hindi pa masyado nakasara. Yan. Okay. All goods na ito. Yan. So, dito, titistingin na lang namin yung ano yan, kung malulubat pa or hindi na. Kaya lang, kunin ko lang yung susi, baka mag-lock. Yung battery nga lang niya,
I-charge ko naman na to kanina. Kaya lang ay i-check pa ulit namin. Pero susubukan ko ng isarado lahat. Malalaman ko. Testingin natin sa susunod na kabanata. Pero checkin ko pa kung malulubat pa or hindi na Sabi ni Bossing ay mga 2 hanggang 3 araw nalulubat. Ang napansin nga namin ay gawa nung door light na yon, tsaka doon sa susian. Okay? So obserbahan na namin muna to. Yung battery, titignan ko pa kung anong magandang gawin dito. Okay? So yun. Tapusin ko muna tong video na to at next video ay titingnan natin kung all goods na yung problema ni Bossing. Okay? So, yun lang muna sa ngayon. Nakita ko na yung problema nun sa mga door switch. Ganun lang pag-tracing yan. So, video ulit tayo kapag all goods na ito, kung nalulubat pa or hindi na. Okay? Testingin na natin itong Subaru na Forester at ito yung pinalitan na muna namin ng battery gawa nang hindi siya nag-start or kapag charge namin mga 3 araw nalulubat. Ngayon pinalitan na namin ng battery, Amaron din. Tapos ay checkin natin kung mag-i-start ito or hindi mag-i-start kasi nga nalulubat yung battery daw sa 3 araw. Ngayon 3 araw na, actually naghanap pa kami ng mga battery dito na pwede namin i-testing na service battery. Ngayon malalaman, gawa ng naka-3 araw na mula nung naikabit namin yung battery. Check natin ha. Okay, ito yon. Check natin. Yung battery nito, ganitong size din pero yung 2SM. Ito kasi nilagay namin ay service battery. Din size. Okay? Ayan. 3 araw na ngayon mula nung naikabit namin yung battery. Ngayon, titestingin na natin to. Ito ay naka-lock. Check natin yung remote niya. So ito yung remote niya. Inila ko din yan para malaman natin kung talagang all goods yung ating pagkakagawa ng mga door switch. Itong door switch, inayos ko yan pati yung doon sa kabila. Tapos doon sa likod. Check natin kung nalubat na rin. Ayun Okay, buksan natin. Malalaman natin ngayon kung i-start or hindi. Ito kasi yung pinalitan ko yung console box at yung yun. Yung mga console box, basta yun. Ngayon, pinalitan namin ng battery. Inayos ko na rin yung ito. Yung door niya, tsaka yung ilaw dito. Kapag binubuksan ngayon, kapag kaya na isinasarado natin, gaya nga nung una kong video, yan, nawawala yung door. Ayan Tapos ito kapag nilock, unlock, lock, namamatay din yan pagkaraan ng ilang seconds. Ayun. Tapos yung door dito, namamatay na din siya. I-unlock natin tapos testingin na natin kung mag-i-start. On. Ang kagandahan, kapag lubat na yung battery, nagbi-blink yung power. So ngayon, hindi nagbi-blink yung power. Check natin. Start. Okay, nag-start sa 3 araw. So okay yung yung tawag dito, yung gawa natin na door switch. Okay. Check natin sa labas. Yan. Check natin dito. Okay, nag-start sa 3 araw. Pinalitan namin ng battery. Okay. So, iano ko muna to. Painit-initin ko lang. Gawa ng 3 araw na sobrang lamig ng makina. I-circulate ko lang yung langis niya. Okay. So, ayos na ito. Ang itatanong ko yung battery. So, yung gawa natin dito na na door switch, all goods na. Hindi na siya nalulubat. Okay, ayos. Confirm. Okay mga boss, good morning. Andito ulit tayo sa Subaru. Yan. Yung chinek ko yung battery at saka yung yung tawag dito, door switch. Pakita ko sa inyo. Okay, ito yung Subaru. Nung nakaraan, pinalitan ko ng battery ito. So,
nag-ano siya, nag-start siya makaraan ng ikatlong araw or ikaapat na araw. Ngayon, yung dati niyang battery na Amaron, ibinalik ko. Yan. Ito na yung datihan niyang Amaron dito na yung sinasabi ni bossing customer na nalulubat pagkaraan ng ikatlong araw. Ngayon, nakaraan na ang pina-start ko to ng Lunes. So ngayon, Sabado na. Yan. So ngayon, chichikin natin yan kung anong resulta nung diagnose natin dyan sa battery at doon sa sasakyan. Kasi yan, kalimitan, ang pagbibintangan lagi is battery. Kapag ka nalulubat ang battery. Hindi nila alam na merong mga wirings dyan na katulad nga na-diagnose ko dito yung door switch. Kahit nakasara ang mga pinto, buhay yung door panel niya. Or doon sa dashboard, yung door na indicator buhay, tsaka yung sa susian. Ngayon, dahil naayos ko naman na yung problema dito lahat, ay ibinalik ko yung battery. Okay? Kasi ang ginawa ko doon, kaya pinalitan ko ng battery, na service battery namin, tinignan ko kung maglulubat pa rin siya kapag bago na yung battery or pinalitan ko ng service battery namin. Ngayon, hindi naman, ikatlong araw. Ngayon, ibabalik ko na yung, or ibinalik ko na yung dati niyang battery na yung lagi niyang complain na nalulubat daw yung battery niya. Ngayon, titestingin natin ito. Ngayon, dahil mula nung Lunes, nung pagka-start ko, inilock ko siya. Sabado na ngayon, titestingin natin. Kinig nyo, ang lakas ng battery niya. Unlock. Check natin yung mismong indicator. Isasarado ko yung pinto. So ibig sabihin, gaya nga nung una kong mga video, namamatay na yung door niya. Ngayon, titestingin natin i-start. Buksan ko ulit ha. On. Tingnan nyo yung power. Nung una kong video dito, nagkukurap yung power niya. Yan. Ngayon, start ko na. Okay, nag-start. One click. So, ayun. Yan yung diagnose natin. Confirm na hindi sira ang ating battery. Okay. Ang talaga may problema niya ay yung kanyang sasakyan. Okay, ngayon, kahit 1 linggo nating iwan nito, all goods pa rin yan. Okay? In-recharge lang namin itong battery niya kasi nga talagang 0-0 eh. Slow charging ang ginawa ko dyan mga boss. Para yung charge niya ay punong-puno or kumbaga sana ay dasig na dasig. Ngayon, sasabihin ko na dito sa customer na all goods pa yung battery niya. Talagang may problema lang sa kanya yung door switch or yung sasakyan. Yung sasakyan niya may problema. Ngayon, sabi ko nga, nasolusyonan ko na lahat ng problema ng kanyang sasakyan. Ikaw ba naman, iniwan ng 2 linggo dito sa akin? Eh, okay na. Yung Amaron natin, all goods. Good for 2 to 3 years pa siguro ito. Tagal na ito sa kanya eh. Mga 1 taon. Mga ganun. Okay? So yun, dinayagnos na rin naman namin ito, tinester namin, ay talaga namang punong-puno pa ng CCA, punong-puno pa ng laman, kumbaga. Very good pa. Very good. So yun, babalita ko na kay bossing customer ang kanyang sasakyan ay ayos na. Ayan, kita nyo naman, 1 click. Okay? So yun, all goods na, nag-start na ito. Balik ulit tayo sa loob. Painit-initin lang natin yung makina. At napay-start ko na yan, oh. Okay. So ayun mga boss, ganun lang. Kapag ka magto-troubleshoot ng mga ganyan, talagang obligado talagang iiwan talaga. Katulad niyan, mabuti na nga lang at nakita ko kaagad yung problema niya na yung sa mga door switch. At syempre sinabi din naman ni bossing customer na napansin niya na lagi daw nakailaw yung door at saka yung ilaw dito sa sa susian. Yan, kung nakita nyo, yun dyan. Ay doon pa lang nagkaroon na ako ng idea, ay alam ko na kung anong problema. Kaya pagka ganyan, kung kayo ay magpapa-check up ng sasakyan, sabihin nyo na agad yung totoo. Hindi yung ay basta nalulubat, hindi natin alam, blanco tayo pare-parehas. Pero kung halimbawa may idea kayo na ay kasi may napansin akong ganito, ganyan, alam na agad nung gagawa na oy, alam ko ito, dito lang ako pupunta. Okay? So ayun, ito ay Subaru Forester na yung
lumang model. Hindi ko lang alam kung anong model ito eh. Napapansin nyo pagka ako yung nag-upload, nalilimutan ko kasi kung anong mga model ng sasakyan eh. Tignan nyo na lang doon sa itsura. Katulad yan. Yan ang itsura ng Subaru. Yan. Okay? So ayun. Hanggang dito na lang. At na-resolve ako na yung problema nito. Pwede ko nang ibigay kay customer. Okay? Thank you, thank you.